Good afternoon to all of you. City Gospel Church, maraming salamat at nandito na naman tayo upang pag-aralan ng salita ng Panginoon. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa John chapter 10. Ang title nito is The Good Shepherd and His Sheep. Okay? But first of all, tayo po muna'y manalangin. We thank you, Lord, for this afternoon through Zoom Bible study. And help me, Lord God, to convey your message, O God, to thy children. I pray, Father God, to bless each and every one of us, O God, in studying your word. Let thy name be exalted. Amen and amen. Okay. Simulan na po natin basahin itong John chapter 10. Okay? Verse 1. Ang sabi dito, no? I tell you the truth, anyone who sneaks over the wall of a sheepfold rather than going through the gate must surely be a thief and a robber. But the one who enters through the gate is the shepherd of the sheep. Ang sabi dito ni Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo yung katotohanan. Kung sino man ang umakyat sa bakod ng sheep pen o sa kulungan ng mga sheep na ito, imbis na dumaan sa gate ay magnanakaw. Subalit ang sino man ang pumasok o dumaan sa gate ay tunay na shepherd ng mga sheep. Kasi dati, no, yung political tsaka spiritual leaders, lagi silang tinatawag na shepherd. Yan during the ancient world. Ngunit sabi ni Jesus Christ, hindi lahat daw na nagsasabi ng shepherd ay sila daw ay totoo, sapagkat ang iba sa kanila ay magnanakaw. Sinasabihan dito ni Jesus Christ during that time ay yung mga Pariseo or blind leaders nung time niya. Ang pangalan lang daw ni Jesus Christ ang tunay na shepherd. Kung iba daw ang pangalan at hindi kay Jesus Christ ay hindi tunay kundi magnanakaw, ang sabi niya dito. Ang sinisimbolo dito ng sheepfold sa panahon ngayon ay yung church. At si Lord ang ating shepherd. Si Lord naman ay naglagay sa church ng mga apostle, pastor, evangelist, teacher, at iba pa. Kung ating babasahin, no, sa Psalms chapter 23, ang sabi dito, no, verse 1 to 3, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name sake. Diba napakagandang salita? Sapagkat si Lord ang ating shepherd. At meron din namang kanta, no? Ang kanta nga dito, kung maaalala nyo, no? Para magising muna yung natutulog. Okay, wala muna natutulog, no? Kakantahan ko lang kayo, Brother Bobby, para to sa'yo. Sabi nga dito, no? Shepherd of my soul, I'll give you full control. Whenever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Whenever you may lead, I will go. Diba? Ibig sabihin nito, ang nag-iisang shepherd natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. At kung saan tayo ililid ni Lord, tayo dapat ay sumunod sapagkat sigurado tayong mapapabuti tayo. Amen po ba? At ang sabi rin dito sa Acts chapter 4, verse 11 to 12, ang sabi po dito, no, For Jesus is the one who referred to in the scriptures, where it says, The stone that you builders rejected has now become the cornerstone. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven which we must be saved. Ang sabi dito, yung pangalan lamang daw ni Jesus Christ ang ibinigay under the heaven para po tayo ay masave. Ang sabi rin dito sa John chapter 14 verse 6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Wala tayong ibang tatawagin kundi yung name ni Jesus Christ. Siya lamang ang ating true shepherd. Tayo ay makakalapit sa Father in His name at tayo ay siguradong maririnig
ng God the Father. Okay? Tuloy po natin basahin dito sa verse 3. Ang sabi po dito, no, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. After he has gathered his own flock, he walks ahead of them, and they follow him because they know his voice. They won't follow a strangers, they will run from him because sabi nga dito, don't know his voice. Ang sabi dito, no, ang gatekeeper daw ay binubuksan ng gate para sa shepherd, at ang voice ng shepherd ay nakikilala ng mga sheep niya. Tinatawag niya ang pangalan ng mga sheep niya at pinangungunahan niya ito sa paglalakad, at ang mga ito ay sumusunod sa kanya. Kumbaga, follow the leader nga, di ba? Ang mga sheep ay hindi sumusunod sa mga strangers o sa ibang tao, kundi sa voice niya lamang. My brothers and sisters, ano bang matututunan natin dito? Ang matututunan natin dito, ang gatekeeper dito ay yung Holy Spirit, na siya nating papapasukin sa puso natin, at ang shepherd natin ay si Jesus Christ. At ang voice or yung word lamang ni Lord ang lagi natin papakinggan at pananampalatayanan. At kung ano ang sinabi ni Lord sa atin, tayo ay laging magpapalo sa Kanya para di tayo mapahamak o mapunta sa masamang landas. Subalit ang mga taong gusto lamang magpa-shepherd kay Lord ang pwedeng matawag na sheep. Kumbaga, meron po kasi tayong tinatawag na free will, di ba? Kung ikaw ay magiging sheep, kung ikaw ay willing magpa-shepherd kay Lord. Amen po ba? Meron ngang isang kwento, no? Meron daw taga-Scotland, no? Scotland traveler, na nagpalit daw siya ng kanyang damit at ginaya niya daw yung damit nitong Jerusalem shepherd. At sinubukan niya daw ilid tong mga sheep. Subalit itong daw mga sheep na ito ay hindi sumunod sa kanya. Sapagkat ang sheep pa lang ito, susunod lang sa voice ng shepherd niya, hindi sa damit. Amen? Ganon din tayo. Sa voice o sa word of God tayo susunod. Natatandaan ko dati, nung ako po ay kindergarten pa, nag-aaral pa, sa kindergarten, no? Ngayon, yung kuya ko kasi, ang nag-aatid sa akin, every time na pumapasok ako sa school. Yung nanay ko kasi, nagtitinda, tapos yung tatay ko po, nagtatrabaho. Kaya everyday, iniatid po ako ng kuya ko. Kapag ako po iniatid ng kuya ko, alam niyo naman sa classroom, di ba, may pintuan. Tapos yung pintuan na yun, may salamin. Tapos may maliliit na bintana. Pag nakikita ko yung kuya ko na nandun, sinisilip ko siya eh. Pag nandun siya, kampante ako. Pero kapag yung kuya ko nawawala, nagtatantrum na ako, kinakabahan ako. Kasi iniisip ko, baka iwanan ako at baka walang sumundo sa akin. Pero pagkadating ng uwian na, bago mag-uwian, nakikita ko yung kuya ko nandun na. Siyempre, pag meron sa aking sumundong iba, hindi ako sasama. Kasi yung kuya ko lang yung kilala ko. Di ba? Ngayon, ganun din tayo, di ba? Minsan, alimbawa, meron tayong alagang pet o kaya yung aso, di ba? Pag yung aso, pagka kilala ka ng aso mo, ikaw ay, yung aso mo, pag nakita ka, kumikembot agad yan eh, di ba? Naglalambing yan, tumatalon-talon, ganun. Pero subukan mo na ibang tao yung pupunta, di ba yung aso hindi maglalambing, instead na gagawin niya, kakahulan niya, di ba? It's the same thing, si Jesus Christ, ang Lord at ang voice o word niya lamang ang ating susundin para di tayo mapahamak. Ganon din ang mga sheep, sila hindi sasama o susunod sa ibang shepherd, kundi sa tunay na shepherd lang nila at nakikilala nila ang voice ng shepherd nila. Sabi nga rin sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi niya dito, no? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which part to take. Kapag daw ang ways natin, ang sinusunod natin, mapapansin natin kapag yung ways natin, yung sinusunod natin, minsan napapahamak tayo. Pero subukan natin masundin yung ways ni Lord, tiyak ilalagay tayo ni Lord sa tamang landas, di ba? Or sa tamang direksyon. Basahin na po natin dito sa
sa verse 6. Ang sabi po dito, no, those who heard Jesus, this illustration didn't understand what he meant. So he explained it to them. I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All who came before me were thieves and robbers, but the true sheep did not listen to them. Yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. The thief purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Sabi nga ni Lord, ako lamang ang katotohanan. Ako ang pintuan para sa mga sheep. At ang mga dumating bago ako ay magnanakaw. Subalit ang mga sheep ay hindi nakikinig sa kanila. Ako ang pintuan o yung gate. Lahat ng lumalapit sa akin ay maliligtas at sila ay makakatagpo ng good pastures. Ang sabi rin dito, ang purpose ng magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at manira. Ang purpose ko ay para bigyan kayo ng ng masaganang buhay. Makikita natin dito na ang shepherd ay laging nasa gate ng sheep pen. Bakit ba siya laging nasa gate ng sheep pen? Kasi every time na maraming mga sasalakay ng mga wolves, ang ginagawa niya kagad dito, yung mga wolves ay tinataboy niya para wag malapa ang mga sheep. Like Jesus Christ na laging nandyan para sa atin, para Para proteksyonan tayo at proteksyonan tayo sa anumang mga kapahamakan. Ang sinasabi niya dito nga nung dumating bago pa ako ay magnanakaw, sinasabihan niya rito during that time yung mga religious leaders o yung mga Pharisees or blind leaders, ang tawag po dito is bogus leader or fake leaders. Pag tayo ay mananatili kay Jesus Christ, tayo ay makakaranas ng ng good pastures or ng masaganang buhay. Ang sabi dito, ang kaaway daw o si Satan ay pumunta dito para para magnakaw, pumatay at manira. Ibig sabihin nito, dapat pala tayo ay laging magpa-shepherd kay Jesus Christ at magpasakop para tayo ay hindi masira ng kaaway. Ang purpose ni Lord para tayo ay magkaroon ng abundant life, di ba? My brothers and sisters, ang abundant life dito ay hindi lamang masaganang buhay, sabi nga dito, yung abundant life dito, hindi lamang itong masaganang buhay na pinansyal. Partly totoo po yun. Kundi ito yung tinanggap natin yung Holy Spirit sa puso natin at once na nagpasakop tayo kay Lord, si Lord ang ginawa nating shepherd sa ating buhay, doon po natin mararamdaman yung fruit of the Holy Spirit. At pag naramdaman natin yung peace, yung joy, yung love, yung satisfaction na kailanman hindi mararamdaman sa mundo kundi sa Holy Spirit lamang. Yan ang abundant life na sinasabi dito na hindi kayang ibigay ng mundo sapagkat ito ay makakamtam lang natin through what? Through Jesus Christ. Okay, ituloy na po natin dito, Ang sabi dito, sa verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. A hired hand will run when he sees a wolf coming. He will abandon the sheep because they don't belong to him. And he isn't their shepherd, and so the wolf attacks them and scatters the flock. The hired hand run away because he's working only for what? For the money, and doesn't really care about the sheep. I am the good shepherd, ang sabi ni Lord. I know my own sheep and they know me. Just as my Father knows me and I know the Father, so I sacrifice my life for the sheep. Ang sabi nga dito ni Jesus Christ, ako ang good shepherd at ang good shepherd ay kayang ibigay ang kanyang buhay para sa sheep. Ang hard shepherd o hard hand naman ay pag nakakita yan ng mga wolf, ang ginagawa niyan, tumatakbo agad, iniiwanan niya yung mga sheep niya. Kasi bayaran lang siya. Wala siyang pakialam kaysa malapa siya. Basta siya
Ililigtas niya muna yung sarili niya kasi bayaran lang siya. Tayo nga ay hindi katulad ni Jesus Christ, ang tunay na shepherd natin. Tayo ay kilala ni Lord. Di ba nung nakaraan preaching ko, ang nabanggit ko dito that we are what? That we are best friend ni Lord, di ba? Hindi na mga alipin. Ang best friend ay alam lahat ng problema at sikreto ng kaibigan. At hindi magagawang iwan sa ere. Sino na po ba dito nangyari na iwan sa ere? Yan ang mabigat, yung naiwan sa ere. Naku, may tumaas. Okay. Naiwan sa ere sapagkat tayo ay mahal ni Lord. In Deuteronomy chapter 31 verse 6, ang sabi po dito, no, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Tayo daw ay hindi iiwan o pababayaan man ni Lord because He is what? He is our good shepherd. Amen po ba? Naalala ko lang dati, no, nung elementary ako, kanina, kindergarten ako, nag-aaral ako sa kinder. Ngayon, accelerated na ako, napunta na ako sa elementary, di ba? Nung elementary ako, ni-required kami, sino pa ba dito yung nakakaalam ng Cub Scout? Cub Scout. Alam niyo po ba yung Cub Scout? Yung Boy Scout, Cub Scout. Ni-required po kami na maging Cub Scout. Ngayon, para ikaw ay maging Cub Scout, kinakailangan complete uniform ka. Una, meron kang cap, meron kang yung handkerchief, tapos alam nyo ba yung kalabaw? Naabot nyo ba yung kalabaw yung nilalagay dito? Di ba? Tapos meron kang t-shirt, meron kang short na kulay green, at meron kang medyas na kulay green, at meron kang sapatos na itim. Yun ang requirements para ikaw ay maging Cub Scout. Ngayon, yung time na yun, kinakailangan na mag-uniform. Kasi hindi ka tatanggapin sa school kung hindi ka complete uniform. Ngayon, yung uniform na yun ay nabibili dun sa harapan ng school namin. During that time, wala po akong uniform. Ngayon, tinanong ko po yung nanay ko. Ang sabi ko sa nanay ko, Nay, paano yung uniform ko? Paano ko makakapasok sa school? Ang sagot sa akin ng nanay ko, darating na yung tatay mo. Sabi niya, siyang bahalang bumili dyan. Alam niyo po ba, bandang hapon po, hintay po ako ng hintay sa tatay ko. At alam niyo po ba, dumating yung tatay ko, nag-overtime pa yata, 7:00 na ng gabi. Ay, pagdating ng tatay ko, nagtatantrum na po, umiiyak. Ayoko nang pumasok, ayoko nang mag-aral. Sabi ko, hindi na ako papasok, wala akong uniform. Ano mo kang iharap ko? Ganun ako kung mag-tantrum. Kasi alam mo naman yung bata, pag hindi nasunod, di ba? Ngayon, ang sabi sa akin ng tatay ko, nung dumating ako, kasi nung time na yun, yung tatay ko may Volkswagen, kasi uso pa yung Volkswagen nun, di ba? Ngayon, wala na yung time. Sabi niya, sige, sakay ka na. At kung gagawin natin, pupunta tayo sa school. Sabi ko, wag na po tayo magpunta dahil gabi na po, sarado na lahat ng bilihan. Alam mo yung ginawa ng tatay ko? Hindi, basta pumunta tayo. Pagpunta po namin dun, sarado na yung school. Sarado na lahat ng bilihan. Alam mo yung ginawa ng tatay ko? Inisa-isa niya yung mga tindahan. At nung nakita niya na merong bukas ang ilaw, kinatok niya. During that time pala, yung nagtitinda doon natutulog. At pagkatok niya, sabi niya, meron po ba kayong uniform na pang Cub Scout? At mind you, nabilan po ako. During that time, my brothers and sisters, akala ko po, iiwan na ako sa ere ng tatay ko. Pero he is a good father. Pinrovide niya po yun at the last minute. It's the same thing to our God Father, yung Father po natin, God the Father, di ba? Kung natatandaan niyo po yung mga Israelites, ang sabi nila kay Moses, Moses, sana inayaan mo na lamang kami mamatay sa Egypt, kaysa ma-corner pocket kami dito sa Red Sea. Ngunit hindi po sila pinansin ni Moses. Ano pong ginawa ni Moses sa kanila? Sabi ni Moses, stand still and see the salvation of God, at bumuka po yung dagat at yung mga Israelites po ay nakatawid, at nung humabol yung mga Egyptian, ito po ay namatay. Never po tayong iiwan sa erin, Lord. Ang sabi nga dito sa kaninang binasa ko, I will never leave you, no forsaken you, because He is a good shepherd. Amen? Okay, basahin na po natin ito. Naku, okay. Sa verse 6, sabi nga dito, I have other sheep too that are not in the sheepfold. I must bring them also. They will listen to my voice, and there will be one flock with one shepherd.
Ang binabanggit po dito ni Jesus Christ during that time na mga ship niya na wala sa sheepfold ay wala pong iba kundi po yung mga Gentiles. That Jesus Christ is no favoritism, wala po siyang favoritism. Equal po siya for the Jews and the Gentiles. Ibig po sabihin dito, ang salvation na hindi lamang po sa mga Jews, kundi para po sa mga Gentiles din. Para masave din ng mga Gentiles at madala niya sa sheepfold. Yun po yung sinasabi dun. Ano po ba ang implikasyon nito ngayon sa ating pong buhay? Ang ibig po sabihin nito, kung ang sheepfold po dito ay yung church, ang mga wala po sa sheepfold na sheep or flock ay yung mga hindi pa nakakapakinig o hindi pa nakakatanggap o hindi pa nila tinatanggap si Jesus Christ o hindi pa nila naririnig yung gospel. Ibig sabihin, ang mga kamag-anak natin, kaibigan natin, kapitbahay natin, hindi pa sila nakakapanginig. Kaya dapat po tayong magpagamit kay Lord para para mag-share ng gospel sa kanila, para masama natin sila sa church at masave din sila. Nung nakaraan po, nag-meeting po kami ni Brother Bong at gusto namin ang project namin ni Brother Bong, project natin lahat to, o vision natin, ito pong buong, hindi lamang yung buong Paranaque, yan Las Piñas, isasama na natin yung Cavite, isasaturate po natin ng Word of God o ng Gospel. Amen po ba? Yun po magiging vision na muna natin. Okay, tuloy na po natin, no? Medyo mapahaba na tayo, no? Sabi nga dito, no, sa verse 17, "The Father loves me because I sacrifice my life, so I may take it back again. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily. For I have authority to lay it down when I want to, and also to take it up again. For this is what my Father commanded." When he said these things, the people were again divided in their opinions about him. Sabi nga dito, some said, "He's demon-possessed and out of his mind. Why listen to man like that?" Others said, "This doesn't sound like a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?" Ang sabi nga dito ni Lord, mahal niya ang Father niya sapagkat ibinigay niya ang buhay niya para ibalik itong muli. Ano po ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, nung namatay po si Jesus Christ sa cross, siya po ay nabuhay muli, naibalik niya yung buhay niya. Siya po ay nabuhay naman muli after 3 days. Di ba? He rose again. Sabi nga dito, no? Ito po ay voluntarily na ibinigay ni Lord para iligtas tayo at bigyan tayo ng what? Ng eternal life. Sapagkat ito ang commandment ng God the Father sa Kanya. Sapagkat ito ang gospel ni Lord. Nung napakinggan ito ng mga tao, bali naghati-hati po sila ng opinyon. Ang sabi ng iba, nade-demon possess siya, subalit ang sabi ng iba, paano siya made-demon possess? Meron bang demonyo na nagpapagaling ng mga bulag? Dahil marami nang pinagaling si Lord, di ba? My brothers and sisters, ano pong matututunan natin dito? Sa mga salitang ito, that Jesus Christ is voluntarily gave His life para bayaran ang ating mga kasalanan, para tayo ay bigyan ng eternal life. Once we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, He will become our good shepherd na laging nandyan para tayo ay what? Para tayo ay ingatan, alagaan, proteksyonan, and finally, bigyan tayo ng masaganang buhay. Amen po ba? Bago po tayo, dito na po ako magtatapos, no? Meron po akong isang ikikwento sa inyo, ewan ko kung napakinggan nyo to. Pabula po ito. Alam nyo po ba yung pabula? Yung sa mga hayop, di ba? Okay. Kasi nung bata po ako, mahilig po ako magbasa ng mga pabula. Meron po magkaibigan na 2 hayop. Ang hayop pong ito, si Kalabaw at si Usa. Alam naman natin na si Kalabaw, sino ang nagmay-ari sa Kalabaw? Di ba yung magsasaka? Di ba? Usually ang Kalabaw, meron yan? Nakatali yan lagi, saan? Sa puno ng mangga. Di ba? Samantalang naman yung nature, makikita natin sa Usa. Yung Usa, makikita natin saan? Sa gubat yan, di ba? Na yan ay walang nagmay-ari niyan. Kumbaga, pakalat-kalat niya sa gubat, di ba? Ngayon, magkaibigan po sila.
Okay? Ngayon, ito pong nag-usap po sila, no? Dahil pabula ito, no? Nag-usap sila. Okay? Parang medyo sine tayo. Tamang-tama si Kenneth nanonood na sine, di ba? Okay? Okay. Sabi nitong usa kay Kalabaw, alam mo, kawawa ka naman. Kasi nakatali ka. Hindi ka malaya. Samantalang ako, tingnan mo, walang nagmamay-ari sa akin. Wala akong boss, walang nag-aalaga sa akin. Pero tingnan mo, malaya ako. Nagagawa ko lahat ng gusto ko. At nagpaikot-ikot pa yung usa sa kanya at nagpatumbling-tumbling pa. At tingnan mo, enjoy na enjoy ako sa buhay ko. Masayang masaya ako at walang pumipigil sa akin. Subalit ito pong Kalabaw, kontento na sa buhay niya. At hindi niya pinapansin o hindi siya nagre-react doon sa usa. Mind you, my brothers and sisters, dumating po yung pagkakataon na nagkaroon po ng hunting season. Ngayon po, nakita po ni Kalabaw na si usa ay tumatakbo at takot at putlang-putla. Paano ba mamutla yung usa? Mahirap yun. Putlang-putla. Takot na lang kasi mahirap mamutla yung usa, di ba? Takot na takot. Ang sabi ni Kalabaw doon sa usa, ano ba at takot na takot ka? Sabi niya, kasi nandyan na yung mga hunter at yung mga kasama kong usa ay pinagbabaril na. Hinahunting kami mga usa. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako o mamamatay ako. Sumagot itong Kalabaw. Sabi ng Kalabaw, oo nga, ako nga ay kalabaw. Subalit ako ay may-ari sa akin at may nag-aalaga sa akin. Yung nag-aalaga sa akin, lagi akong pinapakain, lagi akong pinapainom, at kailanman hindi ako iniiwan at pinoproteksyonan ako lagi. Samantalang ikaw, sabi mo malaya ka nga, pero hindi mo alam ngayon kung mabubuhay ka pa o mamamatay ka na. My brothers and sisters, ganun din po tayo. We are sheep, na tayo ay may shepherd. Ito ay walang iba kundi si Jesus Christ na laging na nag-aalaga sa atin, na nagpapakain at nagpapainom. He is our protector na nagbibigay sa atin ng abundant life, di ba? Kaya nga, kung tayo ay hindi magpapa-shepherd kay Lord at magpa-shepherd na tayo para tayo ay maging sheep niya. Tanggapin natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior at maniwala tayo na binayaran na ni Jesus Christ ang kasalanan natin para tayo ay magkaroon ng eternal life. Gawin natin siyang shepherd para maranasan natin ang abundant life. Yun lang po, and God bless to all of you. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat, O God, sa araw na ito, O God. At muli po namin napakinggan ang inyong pong salita. Dalangin po namin, O God, na kayo po ang mag-shepherd po sa amin. Gawin niyo po kaming sheep, O God, at hayaan niyo po, Panginoon, na ilid niyo po kami sa tamang direction, O God. Because we believe, O God, pag nililid niyo po kami, hindi po kami mapapariwara o hindi po kami mapapahamak na lagi po kayo nandun sa amin. Maraming pong salamat. Continually, Lord God, to bless each and every one of us, O God. At hayaan niyo po, Panginoon, na hindi po lamang namin maisa-isip, maisa-puso at higit sa lahat ay maisa-buhay po namin lahat po ng natutunan ito. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord.